GMRC 4, Quarter 4, Week 1. Pagpapahalaga sa mga kasaysayan ng lugar na nagpapaunlad at nagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki ng sariling nasyonalismo. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapahalaga sa mga kasaysayan ng lugar na nagpapaunlad at nagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki ng sariling nasyonalismo. Mga layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Magbahagi ng mga mabubuting biro o wholesome jokes na sikat sa inyong lugar o mga biro sa sarili mong wikang kinagisnan. Ang mga birong ito ay dapat nagsasaad o naglalarawan ng isang lugar. Para sa bahaging ito, gagabayin ka ng iyong guro.
Nasyonalismo ang lilinangin nating pagpapahalaga ngayong linggo. At bibisita tayo sa iba't ibang makasaysayang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't tara na at simulan ang ating aralin. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, nasyonalismo. Ito ay damdamin ng pagmamahal, katapatan at paggalang sa sariling bansa. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pag-aaruga at pagtatanggol sa kalayaan, kultura at kapakanan ng sariling bayan. Pangalawa, edukasyon. Ito ang proseso ng pagkatuto at pagtuturo na nagpapalawak ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng isang tao upang maging kapaki-pakinabang sa sarili at sa lipunan. Pangatlo, pagpapakatao. Tumutukoy ito sa moral na pag-uugali at pagpapahalagang pantao tulad ng paggalang, katapatan, pananagutan at malasakit sa kapwa. Pang-apat, makasaysayan. Nangangahulugang may mahalagang papel o kaugnayan sa kasaysayan, lalo na yaong mga pangyayaring nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan o sa isang bansa. Panglima, mabuting gawi. Ito ay mga positibo at tamang kilos o ugali na nagpapakita ng disiplina, kabutihan at respeto sa sarili at sa ibang tao. Narito ang mga interpretasyon ng mga bokabularyong ito. Una, makasaysayan ang pagiging nasyonalismo. Pangalawa, lahat ng mabuting gawi ay magiging makasaysayan. Pangatlo, ang nasyonalismo ay tunay na isang mabuting gawi. Ikalawang araw. Unang aralin, ugnayan sa pagitan ng turismo at pambansang pagkakakilanlan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang Pilipinas ay kilala sa mundo ng turismo. Bukod sa mga nagagandahang tanawin at destinasyon, kilala ang Pilipinas sa mga panlalawigang pagdiriwang ng kapistahan katulad ng sa Davao City, Aklan, Baguio City, Cebu at Quezon. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang pangalawa, makukulay na kapistahan ng lalawigan. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito ayon sa mga kilalang kapistahan nito at sabihin ang mga mabubuting gawi ng kanilang lalawigan. Una, ang Kadawayan Festival. Ito ay isang pagdiriwang na tradisyonal na pinagsasama-sama ang mga katutubo at mga residente ng Davao upang ipagdiwang ang masaganang ani at ipakita ang pagkakakilanlan ng mga lokal na komunidad.
Para sa unang tanong, anong mabuting gawi ng mga taga Davao ang pinapakita ng Kadayawan Festival? Magaling! Ang Kadayawan Festival para sa Davao, ang kanilang mabuting gawi ay ang pagsasama-sama ng mga katutubo at residente o ang pagsasama-sama ng komunidad. Pangalawang kapistahan, ang ati-atihan. Ang ati-atihan ang pinakamatandang pagdiriwang sa Pilipinas. Ang tradisyonal na kaganapang ito ay ipinagdiriwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas ng mga sinaunang katutubo sa bansa at pinarangalan rin si Santo Niño, ang sanggol na si Jesus. Nagaganap ang pagdiriwang sa lalawigan ng Aklan sa isla ng Panay. Pangalawang tanong, anong mabuting gawi ng taga-Aklan ang pinapakita ng Ati-Atihan Festival? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangatlong kapistahan, ang Panagbenga Festival. Madalas na tinatawag na Baguio Flower Festival. Ito ay isang buwang pagdiriwang na karaniwang tumatagal mula Pebrero hanggang Marso. Ito ay itinatag noong 1996 bilang isang paraan upang mapalakas ang turismo at aktibidad ng ekonomiya sa Baguio City. Ang kaganapang ito ay naging isang makabuluhang kultural na selebrasyon na hinihimok ang mga bisita sa buong mundo upang saksihan ang Grand Float Parade at ang street dancing competition nito. Pangatlong katanungan, ano ang mabuting gawi ng mga taga Baguio ang pinapakita ng Panagbenga Festival? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Narito naman ang pang-apat na kapistahan, ang Pistang Sinulog Santo Niño. Ito ay isang taunang kultural at relihiyosong pista na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu. At nasa lungsod ng Cebu ang sentro ng aktibidad. Itong pista ang sentro ng mga Kristiyanong pagdiriwang kay Santo Niño sa Pilipinas. Pang-apat na katanungan, anong mabuting gawi ng mga taga Cebu ang pinapakita ng Sinulog Festival? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Panglimang kapistahan, ang Pahiyas Festival. Ito ay isang harvest festival sa Pilipinas na nagaganap taon-taon bilang parangal sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Tuwing ika-15 ng Mayo, pinalalamutian ng mga tagalalawigan ng Quezon ang kanilang mga bahay ng iba't ibang prutas, gulay, bulaklak at iba pang ani. Kadalasan na may istilong disenyo na kaakit-akit.
Panglimang katanungan. Anong mabuting gawin ng mga taga Quezon ang pinapakita ng Pahiyas Festival? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Paglalapat at pag-uugnay. Piliin ang tamang sagot. Una, anong buwan ginugunita ang Kadayawan Festival sa Davao City? Ang kasunod na buwan nito ay simula sa Ber months. A. Setyembre. B. Hunyo. C. Oktubre. D. Agosto. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Agosto. Pangalawa, anong buwan ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival sa Baguio City? A. Pebrero. B. Abril. C. Mayo. D. Enero. Ano ang tamang sagot? Ito ay Pebrero. Pangatlo, ano ang pangunahing layunin ng Ati-Atihan Festival sa Aklan? A. Ipagdiwang ang pagdiriwang ng kasaysayan ng mga sinaunang tribo sa Aklan. B. Ipagdiwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas. C. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at musika. D. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga sinaunang ritual ng mga Aklanon. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Ipagdiwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas. Pang-apat, ano ang pangalan ng pista sa Cebu na karaniwang tinatawag na Sinulog Festival? A. Pista de Mayo. B. Pista ng Nazareno. C. Pista ng Santo Niño. D. Pista ng Quiapo. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Pista ng Santo Niño. Panglima, anong uri ng kaganapan ang karaniwang ginaganap sa Pahiyas Festival sa Quezon? A. Isang relihiyosong prosesyon na nagpaparangal sa isang patron. B. Isang pagdiriwang ng pasasalamat para sa masaganang ani. C. Isang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. D. Isang kompetisyon para sa pinakamahusay na tradisyonal na kasuotan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Isang pagdiriwang ng pasasalamat para sa masaganang ani. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, makasaysayang mga lugar
sa Pilipinas at ang mga sama-samang pagpapahalaga at mabuting gawin ng mga lokal nito. Pamproseso ng pag-unawa. Ilan sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas ay ang Cavite, Leyte, Maynila, Bulacan at Bataan. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito at sabihin ang kanilang mabubuting gawin. Gawain bilang 3. Makasaysayang lalawigan sa Pilipinas. Una, ang karakol. Ito ay isang relihiyosong posisyong sayaw na ginaganap tuwing pista sa Cavite. Ito ay sinasaliwan ng katutubong musika na tinutugtog ng live marching band o recorded music. Sa sandaling mailabas ang imahe sa simbahan, nagsisimulang magsayaw ang mga tao ng buong puso. Ito ay nagpapakita ng kanilang taos-pusong debosyon at pagmamahal sa Birheng del Pilar o kilala sa tawag na Nana Pilar. Pangalawa, maraming mga tao sa Leyte. Ang waray o katutubong pangkat ng Pilipino sa Samar at Leyte. Ang waray ay mga taong nagpapanatili ng katutubong paniniwala at pinapangalagaan ang karamihan sa kanilang mga alamat mula pa noong panahon bago pa dumating ang mga Kristiyano. Pangatlo, ang mga taga-Maynila. Sila ay kilala sa kanilang kababaang loob at sa mabuting pakikitungo sa kabila ng mga paghihirap at problema sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bihira kang makakita ng nakasimangot at madalas ay sila ang unang nagsisimula ng isang masayang pag-uusap. Pang-apat, ang Bulacan. Ang Bulacan ay kabilang sa mga pinaka-progresibong lalawigan sa Pilipinas. Ang mga mamamayan nito ay ang mga Bulakenyo. Ang mga Bulakenyo ay mataas ang pinag-aralan at masipag. Ang lalawigan ng Bulacan ay isang uliran at mapayapang komunidad. Ito ay isang kanlungan para sa negosyo at pamumuhunan. At ang panglimang makasaysayang lalawigan, ito ay ang Bataan. Ilang nayon sa baybaying kapatagan ng Bataan ay umulad na mga komunidad nang matagpuan sila ng mga misyonerong Espanyol noong 1517. Ang mga baybaying nayon na ito ay pinaninirahan ng mga katutubo na karamihan ay mangingisda at magsasaka. Ang Bataan ay kabilang sa mga unang lalawigang nag-alsa laban sa paniniil ng mga Espanyol. Sina Pablo Tecson at Tomas del Rosario ay naging prominente sa Malolos Convention noong 1898 at naging instrumento sa pagtiyak na ang mga Pilipino ay nagtatamasa ng kalayaan sa relihiyon. Ano-ano ang kanilang mabubuting gawin? Pamprosesong pag-unawa. Piliin ang tamang sagot. Una, ang pagiging malaya
ay tanda ng matatag na nasyonalismo. Saang lugar sa Cavite naganap ang pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Rizal Park. B. Magellan's Cross. C. Aguinaldo Shrine. D. Fort Santiago. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Aguinaldo Shrine. Pangalawa, ang pagtupad ng mga pangako ay isang mabuting gawi. Saang lugar tinupad ni General Douglas MacArthur ang pangako niyang I shall return? A. Dambana ng Kagitingan. B. Mactan Shrine. C. Corregidor. D. Leyte Landing Memorial. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Leyte Landing Memorial. Pangatlo, ang pag-aalay ng buhay para sa bayan ay isang pagpapahayag ng nasyonalismo. Saan binitay ang Gomburza o ang tatlong paring martir? A. Fort Santiago. B. Rizal Park. C. EDSA Shrine. D. Biak na Bato. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Rizal Park. Pang-apat, ang pagtitipon ng mga pinuno ng bansa ay isang makasaysayan na kaganapan. Saan naganap ang pagtitipon o kongreso ng Malolos? A. Simbahan ng Baraswain. B. Leyte Landing Memorial. C. Aguinaldo Shrine. D. Rizal Park. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Simbahan ng Baraswain. Panglima, ang mga taong may mabuting gawi ay magigiting. Saang probinsya o lalawigan makikita ang dambana ng kagitingan? A. Cebu. B. Bulacan. C. Bataan. D. Cavite. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Bataan. Ikaapat na araw. Ikatlong aralin. Mga mabuting gawi ng mga makasaysayang tao sa sariling tamayan ng kinabibilangan. Pamprosesong pag-unawa. Kapag pinag-uusapan ang makasaysayang tao, mga bayani, sina Jose Rizal ang unang pumapasok sa isip. Ibinahagi ni Medel 2023 kung sino ang makabagong bayani sa ating panahon ngayon. Sila ang mga overseas Filipino workers,
ang mga delivery riders, mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers, mga bumbero, opisyal na pulisya, tauhan ng militar, voluntaryo at katulong sa komunidad o ang mga volunteers and community helpers. Aralin na natin ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. Una, overseas Filipino workers. Ang Pilipinas naging bahagi na ng kultura ang palaging pagbibigay importansya at pagpapakita ng malaking halaga sa mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya naman, may mga taong handang pumunta sa ibang bansa at iwanan ang kanilang mga pamilya upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Kadalasan, sila ay nagbibigay ng pinansyal na kontribusyon sa mga mahalagang kaganapan tulad ng piyesta sa kanilang sariling bayan. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga overseas Filipino workers? Narito ang halimbawang sagot. Ang pagbibigay importansya at pagpapakita ng malaking halaga sa mga pamilya at pagpunta sa ibang bansa upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Pangalawang bayani, delivery rider. Dahil sa COVID-19, ang mga quarantine sa panahon na iyon ay kailangang mayroong handang kumilos para sa lahat tulad ng mga paghahatid ng pagkain sa panahon ng pandemic at mga nabili sa online market. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga delivery riders sa iyong komunidad? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangatlong kasalukuyang mga bayani, manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers. Sa panahon ng epidemya, ang mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan ay ang pinakakinikilalang mga bayani na tumutulong sa lahat na lumaban para sa kanilang buhay habang nalalagay sa panganib ang kanilang sariling kalusugan. Ang mga nurse, doktor at iba pang tauhan ng kalusugan sa maraming sektor ay lumalabas na pagod, lalo na sa panahon ng COVID-19 na humipo sa halos lahat ng kabahayan. Madalas silang kulang sa tulog at dehydrated para lamang magsilbi sa buhay ng mga tao. Sa halip na magpahinga kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga araw ng pahinga, pinili nilang harapin ang panganib upang matupad ang kanilang hilig at ipahayag kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho, pati na rin ang mga tao sa pamayanang kinabibilangan na nangangailangan sa kanila. Anong mabuting gawi ang ipinapakita
ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers. Narito ang posibleng sagot. Basahin mo. Pang-apat, mga bumbero, opisyal ng pulis at tauhan ng militar. Higit pa rito, ang mga tauhan ng pulisya at militar ay itinuturing na mga modernong bayani dahil sila ay naglilingkod at nagbibigay ng kaligtasan at mga pangangailangan para sa lahat ng ating komunidad, lalo na sa pagsusubaybay sa lahat ng dumadaan at pumapasok sa mga hangganan ng iba't ibang bahagi ng bayan. Ang ilang mga tao ay tumatanggap ng mga utos sa paglilipat at kailangang maghintay ng ilang buwan bago nila mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pa banggitin ang panganib na kanilang tinatakbuhan sa tuwing makakasalubong nila ang mga rebelde at kriminal. Dagdag pa rito, ang ating matatapang na bumbero ay patuloy na tumutugon sa mga tawag para sa serbisyo. Lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang trabaho. Anong mabuting gawin ang ipinapakita ng mga bumbero, opisyal ng pulis at tauhan ng militar? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo. Panglima, voluntaryo at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagturo sa mga individual ng maraming aral, kabilang ang kung paano pahalagahan ang lahat ng bagay, gaano man kaliit. Tinuruan din ito ang mga individual na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag at sa patuloy na pagpapanatili ng positibong saloobin sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nakahanap ng mga malikhaing pamamaraan upang maibigay ang mayroon sila sa mga higit na nangangailangan. Panglimang tanong, anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga voluntaryo at katulong sa komunidad o volunteers and community helpers? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pabaong pagkatuto. Ang Pilipinas ay mayroong mayaman at magkakaibang kultura bawat rehiyon na naiimpluwensyahan ng kasaysayan ng bansa at ang pagkakaiba-iba ng etniko. Ang bansa ay nahati sa ilang rehiyon, bawat isa
ay may natatanging kultura, wika, tradisyon at mabubuting gawi. Talakayin natin ang iba't ibang kultura sa Pilipinas. Una, kultura ng Ilocano. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon Island at kilala sa tradisyonal na paghabi at palayok. Gayon din sa lutuin nito na nagtatampok ng mga pagkain tulad ng bagnet at pinakbet. Pangalawa, kultura ng Tagalog. Nakasentro ang kulturang ito sa kabiserang lungsod ng Maynila sa mga nakapaligid na lugar. Kilala ito sa mga tradisyonal na katutubong sining tulad ng sayaw ng tinikling at mga lutuin nito na kinabibilangan ng mga pagkain tulad ng adobo at sinigang. Pangatlo, kultura ng Bicolano. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ng Luzon Island at kilala sa maanghang na lutuin nito, kabilang ang mga pagkaing tulad ng laing at Bicol Express. Pang-apat, kultura ng Bisaya. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang mga isla ng Cebu, Bohol at Panay. Kilala ito sa mga tradisyonal na pagdiriwang tulad ng Sinulog Festival sa Cebu at Ati-Atihan Festival sa Aklan. Panglima, kultura ng Muslim. Ang kulturang ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa isla ng Mindanao. Ito ay naiimpluwensyahan ng mga tradisyon ng Islam at kilala sa mga makukulay na tela, tradisyonal na musika at lutuin na nagtatampok ng mga pagkaing tulad ng biryani at sati. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin mo ang mga ito. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Una, isang mabuting gawi ng mga Pilipino noon na ginagawa mula Luzon hanggang Mindanao kung saan maririnig ang boses ng binata sa pag-awit upang maipahayag ang kaniyang pag-ibig sa dalagang kaniyang napupusuan. A. Harana. B. Ligaw. C. Sayaw. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Harana. Pangalawa, isang mabuting gawi ng mga Pilipino saan man lugar sa Pilipinas na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Tinutukoy nito ang pagkuha sa kamay ng nakatatanda at ilalapat sa noo. A. Pakikipagkamay. B. Paghalik. C. Pagmamano. Ano ang tamang sagot?
Ito ay C. Pagmamano. Pangatlo, anong mabuting gawi ng mga Pilipino ang malimit na isinasagawa dati kapag ang magkasintahan ay nagkasundong magpakasal? A. Pagsasalo-salo. B. Pamamanhikan. C. Pagbabayanihan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pamamanhikan. Pang-apat, anong mabuting gawi ng mga Pilipino ang pagsasama-samang nagtutulungan ng mga magkakapit-bahay o magkakaibigan? Madalas itong mangyari kapag lilipat ng ibang lugar ang kanilang kababayan. A. Bayanihan. B. Simbang gabi. C. Fiesta. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Bayanihan. Panglima, anong mabuting gawi karaniwang ginagawa ng mga Pilipino upang ipagdiwang ang araw ng lalawigan o pasasalamat sa pagkakaroon ng masaganang ani? A. Pagdiriwang ng kaarawan. B. Pagdiriwang ng kasalan. C. Pagdiriwang ng piyesta. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pagdiriwang ng kaarawan. Pang-anim, anong mabuting gawi ng mga Kristiyano ang karaniwang ginagawa ng siyam na gabi bago sumapit ang Pasko? A. Pamimigay ng regalo. B. Pagsisimbang gabi. C. Pangangaroling. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pagsisimbang gabi. Pang-pito, ano ang tawag kung saan ginugunita sa pamagitan ng dula at nagbabalik loob ang mga Kristiyanong Pilipino sa pinaniniwalaan nilang tagapagligtas? A. Sakripisyo. B. Semantiko. C. Senakulo. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Senakulo. Pangwalo, anong mabuting gawi ang sumasalamin sa kulturang Pilipino kung saan nagnanais na magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba? A. Pakikisama. B. Pakikisalamuha. C. Pakikibaka. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pakikisama. Pang-siyam, anong tawag kung saan inaalala ng mga mananampalataya ang mga sumakabilang buhay? A. Flores de Mayo. B. Semana Santa. C. Undas. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Undas.
Pang-sampu, anong mabuting gawi ang pagdiriwang sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Birheng Maria? A. Flores de Mayo. B. Semana Santa. C. Undas. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Flores de Mayo. Pang-11, paano mo matitiyak kung ang isang gawain ay tama? A. Ito ay nagpapakita ng maayos na pakikitungo sa kapwa. B. Ito ay nagpapakita ng mali sa kapwa. C. Ito ay nagpapakita ng pagiging magulo sa bahay. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Ito ay nagpapakita ng maayos na pakikitungo sa kapwa. 12. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran sa mga destinasyon ng turista. A. Nagtatapon ng basura sa tabi ng mga nakatalagang trash bins. B. Tumutulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga destinasyon ng turista. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Tumutulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga destinasyon ng turista. 13. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng mabuting gawi sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar. A. Sisigaw at sisigaw ng malakas sa sobrang tuwa. B. Tahimik na magpapakuha ng larawan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Tahimik na magpapakuha ng larawan. Pang-14, piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran ng isang makasaysayang bantayog. A. Sulatan ang pader ng walang pahintulot. B. Ibabahagi ang kaalaman sa bantayog sa mga magtatanong. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Ibabahagi ang kaalaman sa bantayog sa mga magtatanong. Panghuli, piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa ating kinabukasan na maging makasaysayang tao sa hinaharap. A. Mag-aaral ng mabuti at susunod sa batas ng bansa. B. Sumama sa mga kaibigang laging naglalaro ng basketball at hindi gumagawa ng takdang aralin. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Mag-aaral ng mabuti at susunod sa batas ng bansa. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito?
Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ugnayan sa pagitan ng turismo at pambansang pagkakakilanlan. Makasaysayang mga lugar sa Pilipinas at ang mga sama-samang pagpapahalaga at mabuting gawi ng mga lokal nito. At ang mga mabuting gawi ng mga makasaysayang tao sa sariling pamayanang kinabibilangan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.